Magabi. Salamat Pastor Gary for that presentation about hell, fire and ashes. Og nining kagabion, akong hangyoon ang inyong atensyon. Dili ni siya taas nga presentation gamay lang. Pipila lamang kini ka mga minuto pero aduna kini mensahe para kanato nining kagabion mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ang topic nato ron ginatigiluhan the celestial city or langit non nga syudad. Continuation dito sa gipresent nato sa pipila ka mga gabi hangtod karon. So timely kini mga kaigsunan kay mauni siya ang syudad nga tinguhaan nga maabot natong tanan. Ang teksto diri sa unang Korinto 2 versikulo 9. Nag-ingon diri apan ingon sa nahisulat, ang wala makita sa mata, ni mandungog sa dalunggan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Ako kumong hangyoon mga kaigsunan sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, palihog, giyahi kami sa among pagtuon nining kagabion. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, miabot ba sa inyong hunahuna nga gusto mo mabakasyon? Family vacation, special holiday, or perhaps a visit from someone you love. Okay? Niining mga panahon na, taon-taon mo sa bakasyon pero di amo diri. Kami pod, taon-taon sa bakasyon pero gipili namo nga diri sa nabal magbakasyon para mahimamat mong tanan mga kaigsunan. Og siguro gawna-una mo nga kung magbakasyon na nga ni, mauna siya ang pinakalingaw, pinakasadya, aligre nga hitabo sa atong mga kinabuhi. Okay, but there is a danger in dreaming about the fun we hope to have in the future. Kay usahay mga kaigsunan, nagauna-una ta may mga expectations kita sa atong bakasyon, pero ang mahitabo disappointed ra dayta. Nakaagi na mo ni ana nga nindot kaayo ang inyong mga expectations, pero pag-abot di ay sa higayon disappointed. Okay? Sa dihang mi decide mi nga mongadto sa Chocolate Hill sa Bohol, abi na kog nindot kayo ang mga hills. Pagtan-aw na ko mga gagmay ra man bukira ni. Waron disappointed ko gamay kay sa picture nindot man kay tan-awon. Pero sa dihang to aka na didto, ma-realize nimo nga dili di ay siya sumala sa imong mga expectations. You will be disappointed. We will be disappointed. Okay? Things on this earth are often not as wonderful as we anticipated. But there is something so wonderful coming that we cannot even begin to imagine. Kaya ang Biblia nagsulti mga kaigsunan, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga naghigugma kaniya. Dili ba maanindot mga kaigsunan? Nga kung maabot na nga panahon, dili gid ta ma-disappointed. Dili ta mapakyas.
Bisag dili nato ma-imagine kung unsa ang langit. But ang Biblia naghatag kanato og daghang mga detalye. Enough to know something we don't want to miss. Okay? Dili gyud nato pakyason ang langit, mga kaigsunan. Ng Biblia naghatag kanato og mga detalye nga kinahanglan tuag yuta dito. Ang unang libro sa Bible nagsulti kanato kung giunsa pagtuga, paglalang sa Dios ang langit, ang mga langit ug yuta. Henesis 1 bersikulo 1. Sumala pa sa Biblia, sa sinugdan gibuha sa Dios ang mga langit ug ang mga yuta, ug ang yuta. Ug naghisgot usab kini kung giunsa sa tawo pagwala ang iyang beautiful Eden home. Di ba ang una nato mga ginikanan nagpuyo sa Eden? Kay dili Eden nga to dito padung sa kuan ha. Sa giron ha, kapinyahan ha. Okay? Ang ilang unang puloy-anan, gipangalanan og Eden. Beautiful, mga kaigsunan. Og ang katapusang libro sa Bible, nagpahayag usab sa kahimayaan sa Eden, nga one day, that glory will be restored to our earth. Ang Dios nagpahayag niini sa kay Juan, pinaagi sa usa ka panan-awon, o gisulat kini ni Juan para atong mabasa ang sinulat ni Juan. Miingon si Juan sa Pinadayag 21 bersikulo 1, ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Okay? So, ang mga langit ug ang yuta nga atong gipuy-an karon, nga atong naangkon karon will be destroyed by fire. Sunogon, laglagon, pinaagi sa kalayo, sumala pa sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 7. Akong basahon ang teksto, bersikulo 7, apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit og ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya og sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Okay? Og ang bersikulo 10 nag-ingon sa ikaduhang Pedro 3, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. May kawatan ba magpahibalo? Kung kano siya moabot? Murag wala siguro, no? Kaysa nakakaagi nagpangawat diha. Walay kawatan nga magpasabot kung kano siya moabot. Og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga anaa niini. Og aniya karon, sumala pa sa Isaias 13 bersikulo 9, ang adlaw ni Jehova nagasingabot na mabangis, uban ang kaligutgot og mapintas nga kasuko, aron sa paghimo sa yuta nga makamingawan, ug aron sa paglaglag sa mga makasasala nga mapanas gikan niini. Walay mahibilin, okay, no one will be left to tempt us. Kay nga naman si Satanas, ang accuser of the brethren, sumala pa sa Pinadayag 12 bersikulo 10, will be cast down into the lake of fire. Ilabay dito sa linaw nga kalayo. Never again will we suffer under the curse of sin.
Pinadayag 22 bersikulo 3, mga kaigsunan. Dili na nato matagamtaman ang tunglo tungod sa sala. Diri sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 13 nagaingon, apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bagong langit ug usa ka bagong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Kalimtan nato natong impyerno. Huna-hunaon na lang nato ang langit, mga kaigsunan. Tuna nato kung unsa ang pundasyon, unsa ang arkitektura sa syudad nga giandam sa Dios alang sa iyang katawhan, mga kaigsunan. Sumala pa diri sa Pinadayag 21 bersikulo 10, og diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og hataas nga bukid, og iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Unsa kuno ang syudad, ang pangalan sa syudad nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan? Katong mutuo kaniya, katong mutuo sa iyang mensahe, mo mamati sa iyang mga pulong, bagong Jerusalem, syudad, balaang syudad nga Jerusalem. Mga kaigsunan. Kanang Jerusalem karon nga ginaatake sa mga palibot nga mga nasod, mawala na siya. May bagong Jerusalem nga pagatukuron ng Dios. Okay? Another name for this city is Mount Zion. Sumala pa sa Hebrew 12 verse 22. And, mga kaigsunan, it will be the joy of the whole earth. Ang New Jerusalem or Mount Zion will be the joy of the whole earth. Okay, sumala pa sa Salmo 48 bersikulo 2. Matahom sa gitason ang kalipay sa tibuok nga yuta. Okay, nga nag-refer sa New Jerusalem. Unya ang anghel nagdala sa kayhuan sa usa ka tour. Gilibot-libot siya dito, mga kaigsunan, sa Holy City, sa balaang syudad. Og iyang gisukod kini para sa kayhuan. Unya si Juan nagsulat og nag-ingon nga ang kadakuon sa syudad kwadrado. Unsay kwadrado? Unsay but pasabot sa kwadrado? Square, 4 square, or laid out as a square. Ang iyang katason ug ang iyang kalapdon, okay, sakto ba na akong pagka-describe? Its length, breadth, and height were equal. Parihas, mga kaigsunan. Pinadayag 21 bersikulo 16. Ug ang syudad is a great square measuring 12,000 furlongs all the way around. Buti pasabot, mga kaigsunan, ang usa ka furlong is 1.8 mile. Which means, mga kaigsunan, nga ang syudad ana ay 1,500 square miles or 2,400 kilometers around. That makes, mga kaigsunan, nga kada iskina, kada side sa syudad adunay 600 kilometers or 375 miles. And this is about the size of combined, ikombinar ang Virginia, ikombinar ang Pennsylvania, New Jersey, Delaware, and Kentucky, mauna ang kadako sa syudad. Okay? Unya, ang anghel nagsukod sa walls. Ang walls, mga kaigsunan, they were 144 cubits high. Ang iyang kataas. Ang usa ka cubit is 18 inches. This makes the wall 216 feet or 66 meters high.
Na-imagine nato mga kaigsunan ang 66 meters, ang kataason sa wall. Then it is made of a precious stone the Bible calls jasper. Verse 18. This alone would be dazzling, but the walls have 12 foundations made of all kinds of precious stones. Tanan nga klase sa bililhon nga mga bililhon nga mga bato gipundar ang walls. So imong ma-imagine mga kaigsunan kung unsa siya ka dazzling unsa nga dazzling? Magasiga. Okay, sa layo magasiga. Okay? Og every color of the rainbow. Sumala pa diri sa description. Every color of the rainbow will be seen in those fabulous foundations. So meaning from a distance, the city will look like it is resting on a rainbow. Okay? Mauna ang syudad mga kaigsunan nga giandam sa atong Dios nga manluluwas para sa iyang katawhan. Unya giihap ni Juan ang mga gates sa syudad, adunay free on each side. But pasabot mga kaigsunan, kay upat man ka sides, adunay 12 ka mga unsa gates. And each was made of one massive purse. Verse 21. Inside the gates, sulod sa gates, the street of the city was pure gold, like transparent glass. Okay, kining atong saingan ani, tiles. Gwapo ka itong simbahan kay naka-tiles. Pero dito dahil sa langit mga kaigsunan, dili tiles ang atong tamak-tamakan, kundili pure gold. One time, nga tumiog South Cotabato man siguro to, dito sa South sa Mindanao. O niya, gusto mi nila dalon dito sa gold mining. Gold mining dito sa Mindanao. Ewan ko, di lang kumusulod. Usa. Kaya at least ma-excite ko. Pag abot sa Ginoo, first time na akong makakita og pure nga gold. Mga kaigsunan, these streets had no need of the sun or moon to shine in it, for the glory of God filled it with light. Because Jesus, the Lamb, is its light. Mao na kanindot sa syudad nga iyang giandam sa tanang mutuo kaniya mga kaigsunan. The gates of the cities on this earth are meant to be shut in times of danger. Okay? Ang atong mga kural, atong mga walls, kinahanglan nato nga pataas-taasan og simento, kinahanglan lig-unon, unsa pa? Uban nga ni ginabutangan pa kurinti. Kay para kung naidaotang tao nga muhikap makurinti dayon. Pero dito mga kaigsunan, unsa? The gates of heaven shall never be shut by day, and there will be no night there. Sa syudad ha? Tingali mo yung apil ang gawas. Okay? Wala na'y gabi dito. Just imagine mga kaigsunan, pwede na nato interpretaron nga kanang mo yung kag wala na gabi dito sa tapa. Nganong naamay gabi mga kaigsunan? Kay para ang tao makapahuway sa kakapoy sa adlaw. Right? Unsay purpose sa gabi? Para makapahuway ka kay tibok adlaw kapoy ka.
Kung ato ning interpretahon mga kaigsunan nga simbolikal, dito sa langit wala na'y kakapoy. Wala na'y gabi dito. Miingon pa gyud ang Biblia nga dito sa Bagong Jerusalem, wala na'y dagat dito. Okay? Yang gusto maligog dagat, ina makaligog dagat. So mga ligo na lang tagdagat, usa siguro maabot ang Ginoo. Ang dagat mga kaigsunan, sa experience ni Juan, nagsimbolo to siya og separasyon. Kay si Juan dito sa Patmos, isla sa Patmos, nalayo siya siyang pamilya. Nagpasabot ng mga kaigsunan nga sa langit wala na'y separasyon. Wala na'y pagbulagay. Di na ta mabulag sa atong mga ginikanan, di na ta mabulag sa atong mga igsuon. Di na ta mabulag sa atong mga mahal sa kinabuhi. Mauna dito mga kaigsunan sa Bagong Jerusalem. Something wonderful and amazing stands on either side of the river. Sa kada kilid sa suba dito. This is the tree of life. Kahoy sa kinabuhi nga magapamunga og nagkalain-lain nga mga bunga kada bulan. Unya mingon si Juan nga ang mga dahon ni ini nga kahoy tambal sa mga nasod. Di na ta magkinahanglan og unsa paracetamol didto, di na magkinahanglan og biogesic didto. Herbal di ayang didto mga kaigsunan. Dili na ta, nagpasabot na mga kaigsunan na dito, dili na ta makaangkon, makaagom og sakit. Nagtikatiguan ko mga kaigsunan, nagkitagahan na akong sakit. Sakit akong hawak, sakit akong likod. Sakit ang kasing-kasing usahay. Sakit ang bulsa. O kwarta. Sakit. Pero dito sa langit, unsa ko nung giingon sa Biblia, wala na'y sakit. Kaya nga naman, ang mga dahon sa kahoy ni ini, maoy tambal sa mga nasod. Ang tanan nga magpuyo ni anang syudara mga kaigsunan, sumala pa diri, will be able to go through the open gates whenever they like. Unya, kaunon ang bunga sa kahoy sa kinabuhi dito kung bisan kanu sa ilang gusto. How long will those who eat from the tree of life? Genesis 3, versikulo 22 mga kaigsunan. Unsa kuno ang unsa kadugay ang mga unsa kakadugayon ng mga tawo mukaon ana nga kahoy sa kinabuhi. Genesis 3, versikulo 22 nagaingon mga kaigsunan, og miingon si Jehova nga Dios ania karon ang tawo mahinahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan, og karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot og mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi og mukaon og mabuhi sa gihapon. Mga kaigsunan, kini nga kalibutan nga giandam sa Dios alang sa iyang katawhan, mao kini siya ang ginatawag nga wonderful nga kalibutan, wonderful world. The Bible has much more to tell us about the wonderful place God is preparing for us. Sumala sa Isaiah 25, versikulo 8, gilamoy niya ang kamatayon hangtod sa walay katapusan, ug ang Ginoo nga si Jehova mupahid sa mga luha gikan sa tanang mga naong, ug ang kaulaw sa iyang katawan pagakuhaon niya gikan sa halayo sa tibok nga yuta, kay si Jehova maoy nagsulti niini. Wala na'y magkasakit dito.
no one will ever be sick. Isaiah 33 verse 4. Because, mga kaigsunan, tungod kay kita, makaangkod og bag-o o lawas nga dili na mamatay. Dili na maka-experience og kamatayon. 1 Corinthians 15:51 to 53. Alisdan ang atong lawas nga mamalatyon sa lawas nga dili na mamalatyon. Kabalo ba mo mga kaigsunan kung unsa akong ihangyo sa Ginoo kung moabot na siya? Ang una na kong ihangyo sa Ginoo kung moabot na siya, iyang pataason ang akong height. O niya, kung taas na nga na akong height, di na mo makailan ako. Kay miingon ng Biblia mga kaigsunan nga didto kuno sa langit, na kuno'y banquet didto, salo-salo. O niya, to ako no dito si Adan, to si Eva, to si Daniel, to ang mga patriarka to dito. O niya, oroy kong makatapad na ako si Adan. O niya, mao na ang akong height. Magsay ko hangad-hangad kay Adan. Kay 16 man kuno to ang iyang height. Kuno. O niya, si Eva pod 13. May lagto ako sa layo. O kira. O niya, kung tapad oroy na ako sila. Ikaduha na lang ng pagwapuhon ko sa Ginoo. We will have new immortal bodies. 1 Corinthians 15:51 to 53. Ang mga hayop dito, mga buutan, nga kaigsunan. The wolf dwells with the lamb, and the lamb lies down with a little goat. The fat little calf and the young lion are friends, and a little child shall lead them. Isaiah 11 verse 16. Mauna ang kahimtang dito mga kaigsunan. Diha sa mong gipuyan sa Bipso, kabalo ka kung pila ka buk iro diha sa dala nag-atang pirmi pag gawas sulod namo. Nya nay iro diha nga suplado kay gnaw. Nya dito pag yun maghigda sa among agianan. Ingon si nanay, dirita mo agi, kay tig mapaakan ta. Kaya nga naman, ano nakulban man ta mga kaigsunan? Paakar nga itag iro. Di kay libo-libo ang inyong magasto sa anti-rabies. Pero dito sa langit, ang mga hayop buutan. Okay? Ang mga leon o ang mga kanding o mga karnero sa padiha nagauban, mga kaigsunan. Magtingob sila, wala sila gaaway. O walay butang nga makapasakit o maglaglag ka nato dito mga kaigsunan. Tungod kay ang kalibutan, okay, the earth shall be full of knowledge of the Lord. Verse 9, there will be no violence of any kind. Isaiah 60 verse 18, walay mga terorista, walay krimen, walay linog, walay mga violent storms or any sort of accident, wala dito. Dili na masuko si kibuloy dito. Wala na siya pisliton para mulinog. Mga kaigsunan, nothing that destroy will be there. Amen? Instead, all will be pure and happy and wholesome. Okay? No wonder the air will be filled with the sounds of happy boys and girls playing in the streets. Zechariah 8 verse 5.
Mauna ang saad sa Ginoo mga kaigsunan para kanato. Ako nagatuo ang atong pag-anhi dinhi mga kaigsunan niini nga simbahan sa kadagabi dili aksidente. It's not an accident that we are here. Ang Ginoo nag-guide ka nato nga makaarita diri para atong masabtan, atong mabatian ang imbitasyon sa Ginoo sa matag usa. Ato kita sa personal invitation mga kaigsunan sa Dios. Sa langit, okay, Jesus will give us its a city mansion that He has prepared, giandam niya para kanato. John 14 verses 1 to 3. Akong basahon. Kung tinuod ba gyud niya nga akong gi-istorya mga kaigsunan, nakabase ba gyud sa teksto sa Bible. Juan 14:1 ngadto sa 3. Nagaingon, dili kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anaay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na ako ug lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo. Pagadawaton ko kamo aron nga diin gani ako atua usab kamo. Man ang saad sa Ginoo mga kaigsunan. Nya dito sa langit, pwede ta magpatukod og balay, mo man giingon sa Bible. Pwede ta mag-garden dito. Okay, magtukod ta og balay atong puy-an, magtanom ta atong anihon. Mga prutas atong kaunon. Pwede ta mag-design kung usang klaseng balay. Okay? Unya ang atong mga garden dito mga kaigsunan, walay ulod nga magkutkot sa mga tanom dito. Di pareha diri nga di lang nimo maisprehan, wala, ubos na. Okay? Mga kaigsunan, nag-ingon ang Biblia, Ezekiel 47, versikulo 12, nga kada bulan, we will eat a new fruit from the tree of life. Wa pa ta siguro kakita og prutas nga 12 ka klase ang bunga no. Nya kada bulan usa ka prutas ang iyang i-produce. So sa usa ka tuig mga kaigsunan, 12. Just imagine, excited ko ana ba? Okay? Og tungod kay mahimo man kitang free sa ginatawag nga curse tunglo sa sala, makita nato si Kristo naong sa naong. Revelation 22 verse 4. Og kada adlawng Sabado, mga kaigsunan, sumala pa sa Isaias 66, mga bersikulo 22 ngadto sa 23, kada adlawng Sabado, kung sa atong himuon dito, magsimba kita sa atubangan sa Ginoo every Sabbath. Sabado man dito sa langit, nganong di naman lang nato sugdan diri sa yuta. Right, mga kaigsunan? Gusto ko isulti sa inyo, nining kagabion, nga ang Dios gusto nga moadto kamo. God wants you to be there. In fact, He has reserved a place in heaven for you. Amen? Nag-andam siyag luna alang kaninyo, alang kanatong tanan. Sayop na lang yun nato mga kaigsunan kung di ta makangadto. Ato na ng sayop.
Gihimo na sa Dios ang tanan para makaadto ta didto. Pero kung dili nga nita makangadto didto, ato na gid nang sayop mga kaigsunan. He who overcomes will inherit all things. But God does not expect us to do this on our own. Instead, we can choose to be kept by the power of God through faith. 1 Peter 1:5. Okay? Sumala pa doon sa teksto, nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron iga padayag unya sa kinahulayang mga panahon. Mga kaigsunan, kung atong isurrender ang atong kinabuhi sa kay Kristo, unsay pwede niyang himuon, mga kaigsunan? Judas, Jude 24. Sumala pa diri, karon ngadto kaniya nga may gahom sa pagbantay kaninyo nga dili mga hulog og sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa iyang himaya dinuyugan sa dakong kalipay. Mauna ang pwedeng himuon sa Dios nato. Dili nato kaya sa atong kaugalingon mga kaigsunan nga moadto sa langit. Kinahanglan ta, nagikinahanglan kita og Kristo. Ang purpose mga kaigsunan sa Dios, ang iyang katuyuan mao ang pag-imbitar ka nato. You are invited. And Jesus has special invitation for you. Okay? May pinasahi siya nga imbitasyon para kanimo para kanato mga kaigsunan. Unsang imbitasyon niya? Makita sa Pinadayag 22 bersikulo 17 mao na ang iyang imbitasyon. Pamati mga kaigsunan, ang espiritu ug ang pangasawuno nagaingon, umari ka. Come. Mao na ang imbitasyon sa Dios. Come. Umari ka. Og siya nga nagapatalinghog paing na umari ka. Og ang giuhaw paaria ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Unsang imbitasyon mga kaigsunan? Ari, paduol. Ang pangutana mga kaigsunan, kinsa kaha ang mudangop mamati sa imbitasyon sa Ginoo? Nakaagi na mo mga kaigsunan, naka-experience na mo nga sige mo og tawag sa usa ka tawo pero wala mo ipamatian. Sige lang mo kampay. Ari na. Pero wala na mati. Pabungol-bungol. Lahi ang bungol, lahi ang pabungol-bungol. Right? Kinsa ka ang mamati sa imbitasyon sa Dios nga ari. Ang last nga pangutana mga kaigsunan, andam ba kaha kita sa pagpamati sa imbitasyon sa Dios sa pagdangop kaniya? Kamo lang ang makatubag ni ana, kita lang makatubag. Gusto na ako mga kaigsunan, among iampo. Nga nining kagabihion, usap mo mga tulog, pakiksulti mo sa Ginoo. Pakikistorya mo sa Ginoo, Ginoo, unsa bagyod ang imong plano sa akong kinabuhi. Ug ako nagatuo nga dili mo pakihason sa Ginoo. Giyahan mo sa pagdesisyon nga mao'y magdeterminar sa atong destinasyon. Amen? Ako kamahangyon sa kapagampo. Kampo ta. Amahan nga langit nun, tag-iya sa among hulam nga mga kinabuhi. Niining kagabihon, Ginoo, nakabati kami sa imong mensahe. Og nakadungog kami sa imong imbitasyon. Among ginahangyo, Ginoo, nga imo kaming giyahan, imong giyahan ang matag usa kanamo para magdesisyon kami sa pag-alagad diha kanimo.
maandam ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa mga ikaduhang pagbalik. Gusto kami Ginoo nga magbakig-uban kanimo sa walay katapusan kung ikaw magpadayag na sa ikaduhang higayon. Pero may mga butang nga posibleng magpugong kanamo nga among alagaron ikaw sa tinud-anay. Pero nagatuo usab kami o Dios nga pinaagi sa balaang espiritu magiyahan kaming tanan ug maandam sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Dawata kami isip imong mga kaanakan pinasaylo ug may katungod ug magpakiguban kanimo sa walay katapusan kung ikaw magpahayag sa ikaduhang higayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen.